Tara, gala tayo sa Fort Santiago today. Hindi ko nga in-expect na marami palang tao dito kahit na tanghaling tapat. Imagine guys, tignan nyo yung pila. Buti na lang meron na akong nabook through Klook kaya dire-diretso na ako at pinakita ko na lang ang aking QR code. Pagpasok mo, ito agad ang una mong makikita, yung magandang garden na pwede mong kainan. Maraming kainan sa loob ng Fort Santiago. Pwede kang mamili. Maganda kasi aircon pa sila. Tapos ang price range nila 150 to 300. Open sila from 8 AM to 10 PM. Marami ring naka-display na souvenirs sa mga restaurants nila dito. Pwede kang bumili. Ang cute nga kasi meron pa silang mga miniature jeep and tricycle. Pwede kayong pumunta dito sa information center para manghingi ng mapa kasi malawak ang Fort Santiago. Pwede rin kayong maglaro ng sungka or chess. Ang lamig dito guys, parang ayoko nang lumabas. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Fort Santiago ay nasa loob ng Intramuros. When you say Intramuros, it means within the wall. Ito kasi yung naging fortress for defense noong panahon pa ng mga Spanish. Ano nga bang meron dito? Of course, this is our popular tourist destination kasi nandito ang history, life, and memorabilia ni Jose Rizal. Kagaya na lang ng mga personal items, letters, and artworks. Meron din ditong dungeon cell kung saan siya in-execute para ka na rin nag-travel back in time kapag pumunta ka rito. At pagkatapos, pumasok naman ako dito sa dungeon ng Fort Santiago. Iba yung pakiramdam dito sa dungeon na to. Madilim, makitid, at ramdam mo yung bigat ng kasaysayan. Dito kasi kinulong si Jose Rizal bago siya bitayin. And noong World War II, daan-daan na tao ang pinagsiksikan dito. Grabe, walang hangin, walang pagkain. Ay, napakaswerte natin ngayon. Hindi natin naranasan ng hirap at takot na pinagdaanan nila. Samantalang tayo, pagkala-gala, food trip na lang. Ewan ko ba? Sobrang fascinating talaga sa akin ng history. Ang dami kong natututunan sa nakaraan at mas nagiging grateful ako sa kung nasan tayo.